Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. So ito na po, nagsalita na po si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla dito sa statement ni Congressman Pantaleon Botbot Alvarez. Botbot ba yun? Ay, hindi pala Botbot. Bobot Alvarez. Ito kasi si mga kababayan, etong si Botbot Pantaleon Alvarez ay nagsalita po diyan sa sa rally, diyan sa peace rally nila, diyan sa Davao del Norte. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan mga kababayan, si Botbot Alvarez. At ito pong si Congressman Alvarez, nagsalita po diyan sa kanilang peace rally. At medyo nadala ng kanyang damdamin mga kababayan. Inamin naman niya eh. Pasensya na po kayo, nadala ako ng damdamin ko eh. Hindi niya napapansin, yung sinasabi pala niya ay hindi na freedom of expression o kumbaga hindi na lumoloob sa freedom of expression. Yung kanyang sinasabi ay hindi niya napapansin, lumalampas na doon sa limit ng inaalaw na sinasabing freedom of speech o freedom of expression. So nadala siya ng damdamin niya. Kumbaga nanggigil eto si Botbot. At sa sobrang gigil niya, wala na. Yung kanyang sinasabi ay lampas na at ang nangyari nung lumampas na sa freedom of expression, freedom of speech ang nangyari, ito po ay napunta na sa pag-uudyok ng sedisyon. Hindi niya napapansin, nag-incite na pala for sedition. Hindi niya napapansin yun. Ayun na pala ginagawa niya. Pero pinagpilitan pa rin niya na hindi naman daw talaga ganun. Pero kung titingnan natin at papakinggan natin yung sinasabi niya, ito po ay napapaloob na sa pag-uudyok ng sedisyon. At yan po ay may kaukulang parusa. Lalo pat ikaw ay isang opisyalis ng gobyerno. Okay lang sana kung NPA ka eh. Okay lang sana kung ikaw ay talaga nga hindi ka sa gobyerno nagtatrabaho, ikaw ay kalaban ng gobyerno, halimbawa komunista ka, NPA ka, o terorista ka, okay lang yun eh. Marinig sa'yo na kalabanin mo gobyerno. Pero the fact na ikaw ay isang opisyalis ng gobyerno, ikaw ay isang congressman, tapos magsasalita ka na ng mga bagay na kino-consider na inciting for sedition o ikaw ay nanghihikayat ng rebellion, ikaw ay nanghihikayat ng kaguluhan. Ang ginagawa mo ay pinupukaw mo yung damdamin ng mga nakikinig sa'yo at sinasabi mo na tumalikod dito sa ating gobyerno. O kaya naman, eto si Boying Remulla mga kababayan, nagsalita. Gusto niyo ba marinig muna yung sinabi ni Pantaleon Alvarez? Pwede ko parinig sa inyo muna yung sinabi ni Pantaleon Alvarez bago natin ituloy itong statement ni Remulla para po maintindihan ninyo. Kasi deny siya ng deny pero obvious naman yung pinagagawa niya. Ito, balikan na lang natin para marinig niyo mismo sa bibig niya yung mga pinagsasabi niya. Basahin niyo yung saligang batas. Ako paulit. Ayan, tinuturuan pa tayo, magbasa daw tayo ng saligang batas. Nagmamagaling ito. Ulit kong binasa yan. Naghanap ako ng provision doon. Partida, paulit-ulit pa niyang binasa. Paulit-ulit. Ibig sabihin talaga ng mga siya ay nagsunog ng kilay. Para makahanap ng butas. Para makahanap lang ng may masabi. Para ma-justify niya yung gusto niyang sabihin. Kung ano ba ang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines. Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi
the armed forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Wala po. Ang nakalagay sa saligang batas ganito, the armed forces of the Philippines shall protect the people and the state. Alright. O, wala daw siyang nakita ng defend the chief executive. Si chief executive, people din niya. Kasama siya dun sa people na poprotektahan ng constitution Ano ba sabi niya? AFP shall protect the people. People naman si presidente, di ba? And the state. O sino ba yung state? Ang state, ang bumubuo ng state, etong mga Pilipino, mga tao, people of the state. So kasama pa rin si Marcos doon. Ano problema anong gusto mo mangyari, Bot-Bot? Gusto ata mangyari ni Bot-Bot, wag protektahan ng AFP, etong presidente. Dahil wala naman daw nakasulat sa saligang batas. Di Bot-Bot nga. Di ba Bot-Bot? Ibig sabihin, talagang pinipilit niya na hindi daw dapat protektahan ng AFP etong presidente. Dahil hindi nga raw niya nakita. Bot-Bot. Ngayon, sige. Pag ba pinayagan natin na pumutok yung giyera sa West Philippine Sea? Eto na naman. Walang kamatayang gera Lagi na lang gera ang palusot ninyo Lagi na lang gera. Ginigipit tayo ni Marcos. Inilalagay tayo sa alanganin. Gegerahin ng China. Wala na ba kayong ibang dahilan? Puro na lang gera. Yan ba? Pinrotektahan natin ang taong bayan? Yan ba pinrotektahan natin ang state? Hindi po. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction, famine, hunger. Mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Simple lang, sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the chief executive. Yun! Pagkahaba-haba ng sinabi niya, yun lang ang gusto niyang tumbukin. Dahil pa niyang sinabi, may nagbinasa siya, wala siya nakita, meron siyang hinanap, di niya nakita. Yun lang pala gusto niyang tumbukin. Ang gusto niya mangyari, mag-withdraw ng suporta ang AFP dito sa Chief Executive kay Presidente Bongbong Marcos. Bakit? Ayan dami natuwa Nagpalakpakan yung mga bot-bot din. Ayan ang gusto nila dyan sa mga rally nila. Ayan ang gustong-gusto ng mga tao dyan Kapag tinitira gobyerno, sige palakpakan Kapag tinitira si Marcos, sige palakpakan Kaya sila nandyan para makinig ng mga paninira kay Marcos at ayun, ang gagawin lang nila, magpalakpakan. Nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang probisyon sa saligang batas na to protect the people and the state. Talaga lang Kapag nag-withdraw daw ang AFP, ginagawa nyo na yung inyong trabaho. Sabi ni Bot-Bot Alvarez. Tingnan nyo Tingnan nyo kung gaano katuso itong taong ito. Di ba? Kumbaga tinutulungan pa niya yung AFP. Kapag ganito ginawa ninyo,
Ayan, tama kayo, ginagawa ninyo ang inyong trabaho. Pero pag hindi nyo ginawa 'to, hindi nyo ginagawa ang inyong trabaho, mas magaling pa sa AFP. Ibang klase ka talaga, bot-bot. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto. Yun ang gusto niya. Bumaba sa pwesto si Bongbong Marcos. At kung itutuloy natin to, parang sinasabi niya, huwag kayong mag-alala. Meron naman tayong ipapalit. Alam na this. Gusto mo manaog si Bobo Marcos? So yan mga kababayan, alam niyo yung sinasabi niya na yan. Ayan po, yan nakita na natin. Pinupukaw niya yung damdamin ng mga tao na mag-alsa laban sa gobyerno. Yan po ang nagpapakita na itong ginagawa niya ay pag-uudyok ng sedisyon. Ayan mga kababayan. Ayan po yan. Inciting for sedition na yung mga tao tuwan-tuwa na nagpapalakpakan. Tuwan-tuwa sila sa sinasabi ni Bot-Bot. Na wag nyo nang suportahan itong ating gobyerno, wag nyo nang suportahan si Marcos. Tuwan-tuwa yung mga kasamahan niya mga Bot-Bot. Ayan mga kababayan yung speech ni Alvarez, ni Bot-Bot Alvarez. O, kaya naman ito, nagsalita na si Justice Secretary Boyeng Rimulya, sabi niya, I have ordered an investigation on the statements of Congressman Pantaleon Alvarez to determine whether it has risen to the level of sedition, inciting to sedition, or even rebellion. Alam niyo, sa totoo lang, nung binasa ko yung ibig sabihin ng inciting for sedition, lumalabas nga rebellion na nga Pagre-rebelde na itong ginagawa nila As a former lawmaker myself, I would like to remind Congressman Alvarez to act in accordance to the highest standards of ethics, morality, and nationalism, and avoid remarks unbecoming of a member of the House of Representatives. Anong sabi ni Rimulya? Kumilos ka naman. Gumalaw ka naman na para kang isang congressman. Kasi yung kinikilos mo, yung sinasabi mo, yung ginagawa mo, hindi ganyan ang isang congressman. Trabaho yan ng mga ng mga NPA. Trabaho yan ng mga terorista na ang ginagawa ay sinisira itong gobyerno. Hindi ka nag-act in accordance to the highest standards of ethics. Ibig sabihin ni Rimulya, naku, tingnan mo naman yung sarili mo. Gumalaw ka naman, ipakita mo naman na ikaw ay isang congressman na kagalang-galang. Kasi tingin namin sa'yo, kagulang-gulang ka. Sa sinasabi mo, alam mo, sa totoo lang, kitang-kita namin, gusto mong manggulang Hindi ka kagalang-galang gusto mo manggulang, ginugulangan mo yung mga tao. Pinapaasa mo yung mga tao. Pinupukaw mo yung damdamin nila para para magalit sa gobyerno. Di ginugulangan mo, imbis na maging kagalang-galang ka, ginugulangan mo. Tapos, at sabi ni Rimulya, iwasan mo nang mag-remarks ng unbecoming of a member of the House of Representatives. Kasi para sa totoo lang, parang hindi ka member ng House of Representatives Sa totoo lang, para kang rallyista sa totoo lang. Parang hindi congressman ang dating mo alam mo ang dating mo, para kang anong tawag doon? Yung mga mahilig mag-rally. Ayun ang tingin namin sa'yo, hindi congressman. Para ka hindi congressman. Ang tingin namin sa'yo na yung aktivista. Sa totoo lang. Ano sabi ng ilan sa mga kababayan natin?
Dapat managot talaga siya, isa siyang mambabatas. Maaaring dinggin ang kanyang panawagan kung yung nagbiro nga lang na may bomba sa eroplano ay kinakasuhan, ito pa kayang isang mambabatas at seryosong usapin ang kanyang pinananawagan? Oh, tama yan, bigyan ng leksyon. Ha? Bigyan ng leksyon yan, di porket di pinapansin ng presidente, lahat na lang ng katarantaduhan gagawin nila. Pre-rally kuno, puro mura, paninira naman. O yan yung sinasabi ng ating mga kababayan, no? O. Kaya, sa tingin ko mga kababayan, dapat lang sigurong mabigyan ng leksyon to. Si Botbot. Wala sa ayos eh. Saka ito naman kay Remulla, ano namang klaseng statement ito? Ano to? Ano paalala bilang kaibigan? Paalala lang to eh. Ano to? Hindi man lang sinamon, hindi man lang pinatawag diyan sa Dapat ipatawag ito ng mga kasama nila sa kongreso eh. Para kahit papaano naman magpaliwanag siya eh. 'Di ba? O ano to? Ano mangyayari dito? Wala lang. O, ni-remind lang. Ni-remind lang ni Remulla. Ako din naging congressman. O, paalala ko sa'yo, kumilos ka naman bilang isang congressman. O, tapos na. Wala na nangyari. Wala naman ako nababasa rito na na siya ay pinananagot eh. Wala naman ako nababasa rito na na pinagpapaliwanag siya eh. Sinabihan lang siya. Yun lang yun. Pero wala na. Wala rin. Wala rin pala. Naglabas lang ng statement. Nakisama lang, nakisawsaw lang sa usapin si Remulla. Pero wala. Wala naman siya sinabi. Bilang DOJ secretary, dapat di ba dapat kumilos ka naman para at least hindi ulitin ni Alvarez yung ginagawa niya ni Botbot. Ang problema pinayuhan mo lang eh. Kung wala talaga siyang ganito, wala siyang standards of ethics, paano kung talagang wala siyang moralidad at nationalism? Paano kung talagang ayaw niyang iwasan na mag-remarks unbecoming of a member of the House of Representatives? Paano kung talagang ganyan na ugali niya? Hindi ka niya susundin. Paano yon? Ganun-ganun lang yon, Secretary Remulla. Dapat, bigyan mo naman ng leksyon. Oh. Iniimbestigahan na. Oh. Sana abangan natin iniimbestigahan na raw Tingnan natin kung ano mangyayari. Bantayan natin ito si Secretary Boboying Remulla. Naalala ko tuloy si Bantag. Sabi ni Bantag, ito raw si Secretary Boboying Remulla. Abangan natin kung ano yung magiging resulta nung kanyang investigasyon. Pero ako sa tingin ko, base dun sa definition ng inciting to sedition, dun sa tawag dito, pag-udyok ng sedition, para sa akin, sa tingin ko, guilty. Guilty mga kababayan, kung pagbabasihan mo yung definition. Depende sa pagkakaibigan nila yan. Kasi minsan yung desisyon ng DOJ, desisyon nila, naapektuhan ng pagkakaibigan eh. Pagkaibigan mo, okay lang. Pero pagkalaban mo, yari ka. Ganyan ngayon ang gobyerno eh. Kaya, abangan natin. Ito nga desisyon, kung ano man ang mangyayari, base sa investigasyon ng DOJ. At sana lang, ako po ay taimtim na nagdadasal, sana managot etong si Botbot Alvarez dito sa ginagawa niya na talagang paninira sa gobyerno at talagang pinupukaw ang damdamin ng mga nandoon na umatin sa kanilang mga rally-rally at sinasabihan nila na talagang kalabanin itong gobyerno. Alright, so yun lang mga kababayan, abang-abang lang tayo sa mga susunod pang mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.